So, itatapon namin, guys, yung mga boxes, plastic dito sa bahay na pinagbalatan pa nung nakaraan. Yung mga binili-bili, ganyan. Hanggang na dito pa. May home visit kasi ako sa Friday. Ganun daw kasi dito. Pag mga nganak, may home visit. Kaya, dadalhin namin na sa recycle center itong mga to. Medyo madami kasi yung mga boxes tsaka plastic. Hindi siya basta-basta makakolekta ng garbage collector. Kaya kailangan namin dalhin sa recycle center. Kaya yan si Mr. Bising-bising magkarga. Sobrang lamig sa labas. Kailangan magdoble-doble ng coat. Ano to? Susi. Magko-coat na ako at kami ay pupunta. After namin sa recycle center, pupunta kami ng Sainsbury's. Sabi ko sa kanya, may gusto kong bilhin doon na damit ng baby. Baka nandun pa. Tapos yung hair clip ko nasira. Sabi ko, bibili akong bago. Mamaya ko na ulit mag-video, guys, pag nasa recycle center na kami. Pakita ko sa inyo. Ayan, alis na kami, guys. Right. Yeah, you damaged the road. Pahaho, ginagawa yung kalsada. Oh, they have cone there. Yeah, because that side's not surfaced. Tayo sa recycle center, Farlington. 9 till 5. So they are open. If you come in a van, You have to pay. And you have to schedule you have and to pay. make an appointment, but the reason you have to make an appointment is you have to pay. Yeah. Right. So this is the recycling center I need a man. for Oh, there, I've seen it. Carpet. what do you need them for? Carpet. I have my These camera. things are deadly. Deadly, why? These grippers. Oh yeah, because there's some nail, they've got isn't little it? nails in, they're deadly. Yeah, I saw it when they're trying to fix the stairs. So yung ibang ginamit kasi sa hagdan, pang fix ng carpet, may mga paku-paku. Ito tapon na ni Mister. So nakategorize carpet. Branches. That's plastic. Non-recyclable waste. What is it? A nice view for you there. Look. Plastics. So, hindi pa tapos, guys. Si Mister, nagtatapon pa siya. Buti na lang tumigil ang ulan. Kanina kasi sobrang lakas ng ulan. Parang hindi siya titigil. Tapos ang lamig-lamig. Akala namin maghapon. Buti na lang nag-stop kasi malalayo dito yung mga lagay ng basura iba-iba. I want small pots, but they are gonna be expensive here, isn't it? 4? Oh my goodness. Mahal lang mga paso. So, may metal dito last time. Wala na. So, ito. No, this one. How much is that? 11. And this is 12. 3 months. This. Yeah, I don't need to open it anymore. You got the size there. Keep going around. You go down there. I'm going down the corridor. Okay. Muli na ako ng clip and swaddle. Hindi siya swaddle, guys. Parang pambalot lang siya ng baby. What are you looking there for cars materials? Oh, for your favorite section. To be struggling. B&Q. Dito kami, guys, sa V&Q. We're gonna look for fertilizer, Tingin kami fertilizer. Wala sa Sainsbury's. I'm gonna look for the garden trellis. Tsaka garden trellis pala. Yeah.
Fertilizer. Ay, going out. Parang fake. Pero hindi yan sila fake. So, kumuha lang kami guys ng fertilizer for flowers. Ang mahal ng mga paso nila guys. $350, ganyang kaliit. 5. Gusto ko sana nito, oh. Mahal lang. 11.49. Mahal, di ba? Mahal ng kanilang mga items dito. Yung pang gardening. Ganito yung mangga nila dito, guys. From Brazil. Oh, they have pineapple. Sabi ko kay Mr. kuha na pineapple. But they are not look ripe yet. Parang ito na yung pinakahinog. Orange. 99p. Tomatoes. Tomatoes. You like these, the brown ones? Yeah. Bagat ba? They're brilliant. Yeah. Brown rice. Brown rice. One only. 139. Malaki. Now we have garlic. I need onion. You said ginger. I'm thinking what we're gonna have. Have some pizza with me. You'll be okay. Okay. Did you turn on already? No? Oh, these are the same, isn't it? Why it's only 4 finger? Just kidding. Huh? Everyone's going crazy. Also, the baby stuff is there. What? The baby stuff. And my hair clip. Where is it? Yeah, Maxie. I think so. That's why we did not see it. So, naiwan yung binili namin sa Sainsbury's. Hiwalayin ko lang yung aming pork. Babalikan ni Mr. Inaayos yung aming kalsada, guys. Kaya naman si Mr. alayo ng pinagparkingan. Wala siyang choice. Dahil iniispalto yung kalsada. Dito mismo sa pinakaharap namin. Kaya medyo maingay yung mga trucks. Bumili lang kami ng mga kailangan sa Aldi. Yung mga wala na dito sa bahay. Pag off ni Mr., yun yung chance namin para mamili. Kasi pag wala siya, ayoko lumabas. Kahit marunong akong mag-drive at may license, ayoko lalabas para mag-drive mag-isa. Can you squeeze this in the freezer, please? Yep. So, bumili lang kami ng hair clip. Maybe cheese, yeah. 4 cheese. And this one, it's nice. Warmer. Blanket. Saka itong isa. I think the last time that I seen is color blue. Ito na ako, guys. Hala na si Mr. doon sa kusina. Magawa-gawa. Bumili pala kami ng talong sa B&Q. Ayan, nag-sale sila kasi nga late na sa season. Kaya mas mura na siya. So, hindi ko pa naman ito matatanim. Sayang lang. Baka next season na.
next summer. And, ang cute na to. Lalabhan ko na rin to agad. Ay, milestone blanket. May pa ganito. May milestone blanket pala. Ay, milestone blanket nga. And then, itong isa, blanket talaga siya. Parang warmer. Tupa din. So, pupunta to sa labahan na. Labahan ko to agad. Cute na cute pa naman ako sa tupa. Tapos, puro tupa yung kanilang mga designs dito. So, i-check up day na naman, guys. Punta na naman kami sa midwife. Medyo late na kami. 1 hour away kasi kami sa hospital. Doon yun kung saan ako mangkanganak. So, si Mr. medyo malayo yung pinagparkingan dahil nga yung kalsada ay ginagawa. Baho pati. So, medyo mainit pero malamig ang simoy. Kaya doble-doble yung damit ko. May dala pa akong coat. What are you looking for? The charging port? Yeah. Cool, get it. Where? Move your chair. Move your seat. Dito na kami sa ospital, guys. Nagbabayad lang si Mr. ng... Ay, nakuha pala ng ticket parking. So, ang sakit ng balakang ko. Sa biyahe, medyo malayo kasi. So, tapos na kami, guys. Uwian na. Ay, mamaya ko chika. She's the obstetrician. Yeah, she says. Aray, I'm tired. So, although she didn't say she wanted to induce you, But that's what she she wants to do. she implied, and that's what she wanted. Yeah. Because she can see that I'm already 38 weeks anytime soon. So they just want to make sure before 40 weeks, I'm gonna deliver the baby. Also means, should the Yeah. baby go into distress at all, you're already here. Yeah. So this one's coming in, look. She's coming for birth with that bag. Yeah. So she said if we're gonna bring stuff, can have 2 bags. One for me and one for the baby, isn't it? So they bring what? 2 bags, one Yeah. for the baby and one Yeah. for me. So That's so that the baby, that's so that they're not looking. There's the baby stuff. Yeah. There's your stuff. Yeah. So, dahil may date na kami, guys, para sa aking induced labor, itong si Mr. ay excited. Fasten it already. You watching? Ilagay What? na. Under here is a little handle. You pull the handle. So the green here, that goes, and out it comes. Where is the bottom? Just under the seat. You'll feel it there. That, there. So, di ba nga guys, galing kami sa hospital. So, balik kakauwi lang namin. Balik kasi ako ay 38 weeks and 3 days na ngayon. So, tinanong na ako ng midwife, hindi ng doktor, kung gusto ko nang magpa-induce labor after 39 weeks, which is okay lang din naman sa akin. Para hindi rin ako kakaba-kaba pag wala si Mr. Kaya, may date na kami para next week kung hindi pa man ako mag-labor. So, induce labor nila ako. Kaya itong si Mr. kinabit na yung car seat sa kotse. Sobrang excited. So, I think, nung in-scan ako, in-ultrasound kasi ako kanina, hindi na ako nag-video para sa privacy ng ibang buntis. Kaya hindi na rin ako masyadong nag-video sa loob. Kasi medyo marami ring tao. Kaya, ayun. So, in-expect na namin ang baby next week. So, September siya. September baby ang aming baby. Napo ako. Punta tayo sa garden, guys. Titingnan ko yung aking pet chai. Dahil gusto kong mag-harvest ng ilang dahon. Gusto ko na silang i-harvest at gusto kong mag-ginataang isda mamaya. So, ayan guys. Ang lalaki ng dahon.
Ang lalapad. Sabi ko kay mister, kukunin ko yung medyo malalaki lang. So, ayan guys, katulad nito, ang laki-laki ng dahon yan. Ito pa. So, sabi ko, kunin na namin yung ibang dahon para mas lumaki pa sila. Sobrang healthy ng petchay. And para mas dumami pa sila. So, ayan. And then, magiginataang tuna kami. Near the kitchen. Not all of it. Oh, like that. Diba? Ang ganda, may na-harvest ako. Kahit nasa bote lang, nakaka-harvest. Harvest. And medyo madami sila. Kasi pag naluto na to ay kaunti na. So mag-harvest ako medyo madami. Tulad na. So, ayan guys, yung aking na-harvest na dahon ng petchay. Dahon lang talaga yung aking hinarvest. Mayaan ko yung puno para dumami pa. It's so nice. Once open, consume within 3 months. Within 3 months. Ang dami. I'm so happy. And ito yung my... What are you eating? Peanut butter. You have evidence. I tasted it. It's nice. Ayaw mo sila si Mister. It's a bit oily, but I think it's because it's too warm. So, hugasan ko lang. Ito guys, lahat yung aking na-harvest. Oh. Tinanim ko lang talaga yan sa bottle. Mahal kasi ng paso. Kaya buti-buti lang tayo. So, hugasan ko lang to. Hindi siya butas-butas masyado. Pero may nakita kong ibang iyon. Dahil sa basil yun. Takot ang insekto sa basil. Kaya ganyan. Pero kasi healthy daw ang gulay pag ay butas. Kasi ibig sabihin niya, hindi siya nalagyan ng insecticide. Ako naman, alam ko sa sarili ko, hindi kami naglagay ng insecticide sa garden. Natural lang siya dyan. Wala akong nakikitang petchay dito guys. Kahit sa supermarket. Mostly pak choy and bean. Eh, magkaiba naman lasa ng sarap ng petchay. So, wala akong nakita pa dito. Never pa ako nakita ng petchay. Pero yung seeds na tinanim ko, dito talaga yun galing. Yan nyo guys, sa susunod itatanim ko na to. Pero sa loob. Napatubo ko na siya. Itong isa hindi tumubo. Kailangan ko na yata itong itapo. Nabulok na. So ito yung coconut milk guys na gagamitin ko. Binili namin from Aldi. Pero siya ay tulog. Lalagyan ko lang na konti pamintain. Patis. Bango na patis. Ito na guys yung aking ginataang tuna steak. Kakaunti